Welcome to K-Catalog. Level 3 Unit 7 workbook pa rin tayo, page 60. So, continuation lang po ito ng application ng grammar na uraguhada and nyaguhada. So, activity number 2 na tayo. Ang instruction sa atin is gawin kung paano yung ginawa dito sa example. So, analyze muna natin yung example. Sabi ni Ga, "We uyurul sa? Bakit bumili ka ng gatas? Why did you buy milk?" So, ano ba ang sabi kasi dito? May nag-utos. Sabi, "Jibe ulte uyu jom sawa." Sabi niya, pag uwi mo sa bahay, bumili ka ng gatas. Okay, so dito, kunyari, tayo yung nautusan, i-relay natin ngayon yung inutos sa atin. So, anong sagot? Omaga. So, this one, kunyari, mama natin siya, no? So, 엄마가 집에 올 때 우유를 사오라고 하셔서. So, yun yung sagot niya. Tinatanong siya, bakit siya bumili ng gatas? Ang sagot niya, utos kasi ni mama. Yan, no? Utos kasi ni mama, pag uwi sa bahay, bumili daw ng gatas. Okay? So, again, uraguhada or raguhada kapag ang i-relay is yung inutos. And take note, kapag galing sa mataas, mas nakakatanda or mas mataas ang posisyon sa atin yung utos, yung hada magiging ha-shotta. So, para mas madali, ha-shossoyo. Yan yung gagawin nating ending, no? Tapos, kapag ang inutos ay naka-ji maseyo, ibig sabihin, huwag gawin. So, si ji maseyo magiging ji malago. Tapos, dadagdagan ng hada. So, yung hada, depende pa yan kung from matanda or mas mataas ang posisyon sa atin yung nag-utos, magiging hashossoyo. Kung hindi naman mas mataas sa atin, pwede na yung hessoyo. Okay, so check natin yung number 1. So, this one, yan, 자주 연락해. So, ano yung utos niya? Dalasan daw yung pagtawag or pag-reach out sa kanya. So, sabi ng question, 어머니가 전화로 뭐라고 하셨어요? So, si mama yan, no? Again, tayo kunyari sina. So, ang sabi sa atin ni mama, ang utos, dalasan daw yung pag-reach out sa kanya. So, isagot natin dito, 자주 연락. Tapos yung he, magiging 하라고. And then, 하셨어요. Kasi nga, galing kay mama yung utos. Mas mataas or mas matanda sa atin si mama. 자주 연락하라고 하셨어요. Next, number 2. 수업에 늦지 마세요. Anong sabi? Huwag daw malate sa klase, no? So, 왜 이렇게 일찍 왔어요? Yun yung question ni Ga. Anong question niya? Bakit ganito ka kaaga dumating? Sagot natin, tayo sina. Utos kasi ni teacher, 선생님께서 수업에 늦지. So, take note, 늦지 마세요. Again, kapag ji maseyo, magiging ji 말라고. Kaya dito, yung sagot natin, 수업에 늦지 말라고. And then, dahil galing kay teacher, so yung hada magiging 하셨어요. Next. So, this one, sa number 3, question naman to. Bakit biga wayo? Umuulan ba sa labas? Yun yung question niya, no? Tapos dito, yung tinanong sa atin ni Ga, 잠시 씨가 뭐라고 물어봤어요? Ano yung tinanong ni Jamshid? So, tayo sina, sasagutin natin. Re-relay natin kay Ga kung ano ba yung tinanong ni Jamshid. So, dito, pwede nating i-indicate yung pangalan ni Jamshid, pwede ding hindi. So, depende sa'yo yun, no? So, shortcut na natin kahit di na natin sabihin Jamshid Shiga. Okay? Or kung gusto mo ilagay, pwede din Jamshid Shiga. Tapos, ito na. Bakke biga, tapos wayo. So, naka-present form siya, no? So, magiging onyago. Again, kapag question yung i-relay, nyagu hada. So, biga onyago 했어요. Or, pwede natin gamitin yung pinaka-question niya dito, 물어봤어요. So, dito, 물어봤어요. Pwede din po yan. Okay, so yung sagot natin, pwedeng 잠시 씨가 밖에 비가 오냐고 했어요. Or 잠시 씨가 밖에 비가 오냐고 물어봤어요. Or kung ayaw mong lagyan ng 잠시 씨, pwede din. Diretso ka na kay 밖에 비가 오냐고 했어요. Or
밖에 비가 오냐고 물어봤어요. Okay? So, next, number 4. 어제 본 공연 재미있었어요. So, this one, nagtatanong ulit, no? So, anong tanong sa atin ni Ga? Jason 씨가 뭐라고 했어요? Anong sinabi ni Jason? So, ito na. Sagot tayo. 어제 본 공연이, so dahil nagtatanong, ang gagamitin natin is yung 야구하다. So, 어제 본 공연이 tapos dito, naka past tense, 재미있었어요. So, again, kapag 야구하다, yung verb or adjective mo, pwedeng present, past, or future tense. So, dito kay Jason, naka past tense siya. So, gagawin din nating past tense. 재미있었냐고 했어요. Okay, so 어제 본 공연이 재미있었냐고 했어요. Now for item number 3, yung instruction sa atin, gawin yung ginawa dito sa example. So analyze muna natin yung example. So start tayo dito kay Ga. May question siya. Ang question niya, Jason 씨가 뭐라고 말했어요? Ano ang sinabi ni Jason? So dito, ito si Jason and ito yung sinabi niya. 잠시d 씨, 볼펜 좀 빌려주세요. Sabi niya, 잠시d, pahiram naman ako ng ballpen. Request siya. So dito, tingnan natin kung ano yung nangyari. So, sumagot siya. Sinagot niya yung question ni Ga. Ang sagot niya, 볼펜 좀 빌려달라고 했어요. So, nakita niyo yung transformation from 빌려주세요 naging 빌려달라고 했어요. So, kailan siya nagiging 달라고 했어요? So, instead na 으라고 했어요, naging 달라고 했어요. So, nagiging 달라고 했어요 siya kapag yung subject, yung mismong nagsabi, no, nung request or nung utos, katulad nito ni Jason. So, in Jason's case, request siya. So, siya yung nagsabi ng request, tapos may object, no? So, yung object na part nung kanyang request ay siya mismo yung magre-receive. Okay, so mapupunta sa subject yung object dun sa statement. So, ano yung object dito? Yung ballpen. So, ito yung ballpen. And kung analyze nyo, si Jason yung ating subject. So, yung request niya is pahiram ng ballpen. So, yung object mapupunta sa kanya. So, kapag ang case is yung i-relay mo sa subject, mapupunta mismo yung object na inutos niya, then that time, 달라고 하다 yung ididikit mo instead na 으라고 하다. Okay, so 달라고 하다. Tapos, naging 했어요 na lang siya kasi nga, dito sa question, 뭐라고 말했어요. So, ano yung tinanong? So, naka-past tense kaya, yung hada natin dito, past tense na din. 달라고 했어요. Try natin yung number 1. So, dito muna tayo sa question ni Ga. 반장님이 뭐라고 하셨어요? Ano yung sinabi ni 반장님? So, yun yung question, no? Tapos, ito si 반장님. So, siya yung subject. Siya mismo yung nag-utos or nag-request. Sabi niya, 라흐만 씨, 오늘 저녁에 전화 좀 해주세요. So, dito, pwedeng utos to, no? Pwedeng request or mas more on utos. Kasi, 반장님 nga siya, no? So, parang team lead siya. Sabi niya, 라흐만 씨. So, kay 라흐만 niya sinasabi, 오늘 저녁에, ngayong gabi, 전화 좀 해주세요. Pakitawagan ako. Okay? So, again, yung object dito sa command niya is yung pagtawag. 전화. So, ito yung object natin. So, kanino ba tatawag? Kay 반장님. Okay? So, siya pa rin yung magre-receive, no? Nung iniutos niya. Okay? So, I hope na-gets nyo, no? Parang pareho siya nung case dito kay Jason. Meron siyang request or utos. Tapos, kung ano man yung object dun sa statement na yon, siya pa din yung magre-receive or sa kanya mapupunta yung object na yon. So, in this case, sa number 1, yung object natin is yung pagtawag. Okay? So, dito, magiging, pwede nating start with 라흐만 씨에게. Okay? Para maano natin, no? Ma-emphasize na kay 라흐만 niya sinabi. So, 라흐만 씨에게. tapos, ito na, 오늘 저녁에. 전화, tapos yung 좀 dito, kahit hindi na natin isama to, no? Kahit hindi nakasama yan. So, 전화
Tapos yung 해주세요 magiging 해달라고. And then, yung hada natin, dahil kay Banjangnim siya galing, so honorific dapat no kasi mas mataas yung position ni Banjangnim. So dito sa question, naka-ha셨어요 siya. Kaya tayo din yung sagot natin dapat 하셨어요. Okay, so yung number 2, 라흐만 씨에게 오늘 저녁에 전화해달라고 하셨어요. Okay lang po ba kung wala yung Rahman Shiege? Okay lang din kasi understood na yon na kay Rahman nga niya iniutos based dito sa nasa drawing natin. Okay? So, yan. Rahman Shiege 오늘 저녁에 전화해달라고 하셨어요. Or 오늘 저녁에 전화해달라고 하셨어요. Kahit alin dun sa dalawa, okay lang. Okay, so I hope na-gets nyo bakit siya naging dalago, no? So again, kapag yung subject, yung nagsabi mismo ng utos or request, kapag yung object dun sa utos niya or sa request niya ay sa kanya din mapupunta or siya rin yung tatanggap, magiging dalago hada instead na urago-rago hada. Okay? So dito tayo sa number 2. So question ulit niga, Iring shiga 뭐라고 해요? So ano yung sinabi ni Iring? So this time, naka-rago 해요. Ayan, no? 뭐라고 해요. So, ibig sabihin, hindi natin siya kailangan gawing honorific. So, hindi na kailangan gawing 하셨어요. 해요 na lang din, no? So, dito, ito si Iring. Ito yung sinabi niya. 내일 아침까지 상품을 정리하세요. Sabi niya, until tomorrow morning, paki-organize yung mga items or products. So, dito, i-relay natin kung ano yung sinabi niya na yan. So, 정리하세요. So, nagre-request or nag-uutos siya, no? So, dito, magiging 내일. Hindi ko na isusulat lahat, no? So, 내일 아침까지 상품을. Tapos, yung 정리하세요. So, dito, hindi naman mapupunta kay Iring yung ni-request niya. Sabi niya lang. So, direct na utos lang na, paki-organize yung mga products until tomorrow morning. So, that time, urago-rago hada. Okay, so yung 정리하세요 magiging 정리하라고. Tapos yung hada magiging 해요. Okay, so based din dito sa question natin, no? Naka-해요 siya. So, dito, 해요 na din. So, again, yung number 2, 내일 아침까지 상품을 정리하라고 해요. So, yun yung sinabi ni Iring. Number 3, yung question niga, 후엔 씨가 딸한테 뭐라고 말했어요? So, yung question, ano yung sinabi ni Huwen dun sa kanyang daughter? So, ito si Huwen. Ang sabi niya, 할머니께 사과 좀 갖다 드려. So, ito yung utos niya dun sa kanyang anak na babae. Sabi niya, ibigay daw kay 할머니 yung mansanas. So, that time, sagot natin dito is, 할머니께 사과, tapos yung job, no, kahit hindi na yan kasali. So, again, 할머니께 사과, tapos itong 갖다 드려. Yung basic form yan is, 갖다 드리다. So, honorific form to kasi nga yung pagbibigyan is si 할머니. So, instead na 갖다 주다, 갖다 드리다 yung ginamit. So, dito, command ulit siya. So, yung 갖다 드리다 magiging 갖다 드리, and then, walang 받침, kaya si 라고 하다 yung gagamitin natin. And then, 말했어요, mapupunta dito sa dulo, no? 말했어요. Ma'am, paano kung 했어요 lang? Okay lang po ba yun? Okay lang din yun. Ito, binamatch lang natin dun sa question mismo, no? Pero pareho lang yung ibig sabihin nila. 까따드리라고 말했어요 or 까따드리라고 했어요. So, ibig sabihin, nirelay mo lang kung ano yung inutos ni Huwen. Okay, so dito tayo sa number 4. Again, yung question niga, 팀장님이 뭐라고 하셨어요? Ano ang sinabi ni 팀장님? So, dito, ito si 팀장님. 이 서류를 잠실 씨에게 전해주세요. Anong sabi niya? Itong documents na to, pakibigay or pakiabot. So, yun yung ibig sabihin ng 전해주세요. 전해주다, ibig sabihin, yung inutusan, ibibigay niya o ipapaabot niya. Kanino? Kay Jamshid. Okay? Alin ba yung pinapabigay o pinapaabot? Yung soryu, mga documents.
So, yung magiging sagot natin dito, 잠시 씨에게. Tapos, ano yung ibibigay or ipapaabot? Yung documents. 서류를. Tapos, 전해주세요. So, dito, si Timjang Nim yung nag-utos, siya yung subject natin. Pero, kanino mapupunta yung object? Ito yung object natin, no? Yung soryu. So, ito yung object natin. So, kay Timjang Nim ba mapupunta? Hindi. Kay Jamshid. So, dahil hindi naman sa subject mapupunta yung object, hindi dal라고 하다 yung gagamitin. Okay, so this one, 으라고 하다 pa rin tayo, no? So, 서류를 전해. So, yung 주세요 dito, magiging 주라고. Tapos, yung hada, magiging 하셨어요. Yan, so 하셨어요. Ito rin siya, no? So, I hope nasusundan nyo, no, kung saan natin pinagkukuha yung sagot. Again, yung ganitong klase ng mga questions or cases, hindi siya na-discuss doon sa textbook. So, dito siya sa workbook nagsilabasan. Kaya maganda talaga na ginagamit or sinasagutan din yung workbook. Kasi yung iba, textbook lang okay na no? Sa workbook kasi, mas dun yung may mga challenging na question or mga cases na hindi mo niisip na pwede pala. Okay? So, yan yung activity number 3. Dito tayo sa activity number 4. So, yung instruction, same. Kung paano yung ginawa sa example, ganun din yung gagawin sa 1, 2, 3, 4. Kanina sa activity number 3, 으라고 하다, 라고 하다 yung ginamit natin. And meron ngang 달라고 하다. So, dito naman sa activity number 4, si냐고 하다 naman yung ginamit. So, tingnan natin yung example. 사비 니가 고향 친구가 아까 전화로 뭐라고 물었어요? So, ibig sabihin yan, ano daw yung tinanong nung kanyang kausap na kaibigan or kababata or pwedeng kababayan din, no? Kanina dun sa phone nung nag-uusap sila. Sasagot sina, 요즘 한국 날씨가 좋냐고 물어봤어요. So, sabi niya, so dito binigay na yung ano, no, isasagot. Gagawin na lang natin siyang 냐고 하다. So, 요즘 한국 날씨가 좋아요 naging 좋냐고. Okay? So, ano yung ibig sabihin yan? These days, tinatanong niya kung maganda daw ba yung weather sa Korea. So, dito, number 1, 선생님께 뭘 여쭤봤어요? So, dito, yung sagot natin, 몇 시까지 시험을 봐요? magiging 몇 시까지 시험을, tapos pagdating dito sa 봐요, magiging 보다. So, papalitan mo lang to ng basic form, no? So, 보다. So, magiging 보 and then add 냐고. 보냐고 and then 여쭤봤어요. Number 2, question niga, 한국 사람들이 처음 만났을 때 무슨 질문을 많이 해요? Sabi niya, yung mga Koreans daw, kapag first time mo sila na ma-meet, ano daw yung madalas nilang tinatanong? Okay, 무슨, what? So, dito yung sagot, 어느 나라에서 왔어요. So, ito daw yung tinatanong, no? Sa anong bansa ka daw nagmula? So, dito, 왔어요, naka-past tense, no? So, 왔다. So, magiging, 어느 나라에서, tapos pagdating sa 왔다, yung 왔어요, magiging what, and then 냐고. 왔냐고 많이 물어봐요. Okay, so dito, no, drop lang yung mga da. Next, number 3, 과장님께 blank 물어보세요. So dito, itanong mo kay 과장님 blank. So ano itatanong? 회의가 몇 시예요? So anong oras yung meeting? So dito, yung 회의가 몇 as is lang, 회의가 몇, pagdating sa 시예요, magiging 시 and then add 냐고. So again, yung number 3, 과장님께 회의가 몇 시냐고 물어보세요. So, pakitanong kay 과장님 kung anong oras yung meeting. So, sagot sina, 네, 알겠어요. Number 4, 방금 수진 씨하고 무슨 이야기를 했어요? So, yung 방금 dito, ibig sabihin, hindi pa matagal yung oras na lumilipas. Parang, ngayon-ngayon lang. Okay?
So, ngayon lang, ano yung pinag-usapan nyo ni Sujin? So, musun 이야기를 했어요. Ano yung pinag-usapan? So, sagot sina. Sujin 씨가 저한테 blank 물었어요. So, again, 물었어요, tinanong. Sabi niya, si Sujin, tinanong niya sa akin, blank. So, ito yung question mismo ni Sujin. 이번 주말에 뭐 할 거예요? So, take note, naka future tense. 뭐 할 거예요? Ano ang gagawin daw this weekend? So, kapag i-relay mo na yung question na yan, magiging 이번 주말에 뭐, and then yung 할 거예요 magiging 할 거냐고. And then, 물었어요. So, again, ito yung application nung 으라고 하다 and 냐고 하다. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.